Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 751. Whoosh! Sa sandaling ito, isang wabshing sound ang narinig. Tinamaan ni Agosh ng anima ang isang acupoint sa likod ng leeg ni Emma. Siya ay paralisado sa lugar. Arnold, ikaw ba ang umatake sa akin? Galit na sigaw ni Emma habang nakatalikod kay Arnold, Edward, at Louis dahil hindi siya makagalaw. Sorry, Emma. Humingi ng tawad si Arnold. Alam kong hindi kita dapat atakihin, ngunit hindi ko kayang panuurin kang magkamali at pumunta pa sa maling landas. Mas malaking kawalan ang mararanasan mo sa pagkakataong iyon. Arnold, tanggalin mo ang aking acupoints, kung hindi, hindi kita bibitawan. Gayunpaman, hindi nabigla si Arnold. Sorry, Emma, hindi ko kaya, sabi niya. Hindi ako pwedeng tumayo na lang at panuurin kang mas maraming pagkakamali. Si Jeric ang kalaban natin, kaya dapat natin siyang patayin. Pagkatapos nito, nagbigay ng pahiwatig si Arnold kina Edward at Louis. Agad na hinawakan nina Edward at Louis si Jeric at hinayla ito palabas ng proteksyon ni Emma. Edward at Louis, itapon ang lalaking ito na kinasusuklaman ng lahat sa Dragonspire Secret Realm sa kailaliman. Gayunpaman, hindi ginawa ni Edward at Louis ang sinabi sa kanila. Sa halip, itinulak nila si Jeric kay Arnold at iniabot sa huli. Arnold, sa aming lahat, ang pinakaayaw mo sa kanya. Alam naming gusto mo siyang patayin. Ngayon, we will give the chance to throw him into the abyss to you, sabi nila. Nang marinig ito, si Emma, na nakatalikod kina Arnold, Edward, at Louis, ay nag-aalalang sumigaw, Arnold, kung maglakas loob kang itulak si Jeric sa bangin, hahabulin kita hanggang sa mapatay kita. Tiyak na alam ni Arnold na hindi gustong patayin nina Edward at Louis si Jeric ng personal dahil ayaw nilang maging sila. Mga swam na kalaban ni Emma. Sa ganoong paraan, hinding-hindi nila magagawang makuha ang puso niya. Kaya, gusto nilang hayaan si Arnold na gawin ito at managot para sa tea. Kinasusuklaman ni Arnold sina Edward at Louis nang marinig ang mga salita ni Emma. Gayunpaman, kinasusuklaman din niya si Jeric. Wala siyang balak na pakawalan si Jeric. Ang pag-iisip na itataya ni Emma ang kanyang buhay upang protektahan si Jeric ay nagseselos kay Arnold. Isang matalim na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Kabanata 752. Sa sumunod na sandali, inatake niya ng palad si Jeric. Sa isang sigaw. Si Jeric ay nahulog mula sa bangin patungo sa malalim na kalaliman, tulad ng saranggola na may putol na tali. Nang ilunsad ni Arnold ang pag-atake, sinubukan nilang i-frame sina Edward at Louis sa pagsasabing, Edward at Louis, bakit mo sinalakay si Jeric na pinaalis siya sa bangin? Jeric! Jeric! Nang marinig ang sigaw ni Jeric at ang mga salita ni Arnold, labis na nabalisa si Emma. Edward Myers, at Louis Joplin. How dare you kill Jeric? I swear I will kill you. Habang nagsasalita siya, tumulo ang mga luha niya. Nagulat sina Edward at Louis noong una, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nila ang nangyari. Na-frame sila ni Arnold. Halatang si Arnold ang nagpatamba kay Jeric sa bangin. Ngunit kinulit niya sina Edward at Louis sa paggawa nito. Paano siya magiging walang kahihiyan para sisihin sila ng ganoon? Agad na naglipad sa galit sina Edward at Louis, Arnold Pine, anong ibig mong sabihin? Ikaw ang pumatay kay Jeric, pero inakusahan mo kami sa paggawa nito. Ikaw ba? Sa tingin mo kaya mong linlangan si Emma sa pamamagitan ng paggawa ng kwento? Agad namang gumanti si Arnold, ikaw ang pumatay sa kanya. How dare you deny it? Arnold, napakalayo mo na. Sa tingin mo ba pushover tayo? Sa isang iglap, nag-away sina Arnold, Edward, at Louis, nagpwesto para magsimula ng away. Sa pagkahulog ni Jeric sa bangin, sa wakas ay naalis nila ang kanilang pinakamalaking kaaway. Gayunpaman, nawala ang kanilang pagkakaisa, at naging magkaaway sila. Nagsimula sila ng kompetisyon ng mga lalaki para makuha ang puso ni Emma. Gayunpaman, habang sila ay nag-aaway at malapit ng mag-away, isang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ano ang pinagtatalunan mo?
Napatulala sila nang marinig ang pamilyar na boses. Tumigil sila sa pag-aaway at tumingin sa hangin. Natigilan sila sa nakita, nakalutang si Jeric sa himpapawid na naka-cross arms at parang nag-e-enjoy na panoorin silang nag-aaway. Si Arnold, Edward, at Louis ay labis na namangha na hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Kinusot-kusot nila ang kanilang mga mata at nakita nilang totoo ito. Si Jeric talaga ang nasa ere. Kabanata 753. Ngunit paano ito naging posible na hindi siya namatay? Nakita nilang lahat ito ng Isil ni Leland ang Akya points ni Jeric gamit ang kanyang Martial King mana. Imposible para kay Jeric na i-unseal ang Akya points ng mag-isa. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kung paano nakatayo si Jeric sa hangin, malinaw na nakalaya na siya. Bakit? Bakit hindi ka papatay? May bahid ng pagtataka ang boses ni Arnold. Si Edward at Louis ay gulat na gulat tulad niya. Tuwang-tuwa si Emma nang marinig ang boses ni Jeric. Bakit ako mamamatay? Tanong ni Jeric. Hindi pa ba selyado ang iyong Akya points at hindi mo pa ba nilamon ang aking cultivation dissolving potion? Tanong ni Arnold. Paano mo nagawang basagin ang seal na iniwan ng Martial King mana at napanatili ang iyong kapangyarihan kahit na pagkatapos mong uminom ng cultivation dissolving potion? Sino ang nagsabi sa iyo na ang aking Akya points ay selyado at nilunok ko ang potion? Tanong ni Jeric. Nagulat si Edward at Louis. Sa kanilang mga mata, si Jeric ay hindi tulad ng isang tao dahil siya ay nakalaya mula sa selyong iniwan ng Martial King mana at nakaligtas sa cultivation dissolving potion. Sa ngayon, wala pa silang nakitang ibang tao na kayang gawin iyon. Lumulutang sa himpapawid, tumingin si Jeric sa tatlong nagulat na binata at patuloy na tinutuya sila. Akala mo ba talaga, kayang-kaya akong talunin ng tatlo sa kakaramput mong talino? Nakipaglaro lang ako sa inyo dahil naiinip ako pagkarating ko sa lugar na ito. Ngunit ngayon na ang laro ay tapos na at ako ay nagkaroon ng sapat na kasiyahan, kayong mga lalaki ay maaaring magsaya sa inyong sarili sa kailaliman. Agad na naunawaan ni na Arnold, Edward, at Louis ang ibig sabihin ni Jeric, itatapon niya sila sa bangin. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa puot at galit. Tinuro ni Arnold si Jeric at sumigaw, huwag kang masyadong mayabang. Marahil ay napakalakas mo, ngunit naniniwala kami na maaari ka naming patayin sa pamamagitan ng pagsanib ng mga kamay. Habang nagsasalita siya, tumingin kaagad si Arnold kina Edward at Louis at sinabing, sabay nating patayin. Agad na sumagot sina Edward at Louis na may parehong galit, okay, sabay nating patayin siya. Kahit na ngayon lang sila magkaaway at muntik ng mag-away, mabilis silang nagsanib kamay laban sa kanilang common kaaway. Gayunpaman, bago sila makapaglansad ng pag-atake, inatake muna sila ni Jeric sa pamamagitan ng pagkutitap ng kanyang mga daliri. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na huni sa lugar. Ang mga pagbuga ng anima ay tumama kay Arnold Edward, at si Louis ay parang kidlat at tinatakan ang kanilang mga Akya points. Gulat na gulat ang tatlong lalaki. Hindi nila inaasahan na i-freeze sila ni Jeric bago pa man sila makapaglansad ng pag-atake. Jeric, bastard, bitawan mo ako. Sa himpapawid, sumulyap si Jeric kay Emma at lumapag sa harap niya, na nagdulot ng hangin. Nang makita ni Emma na ligtas at maayos si Jeric, kumislap sa tuwa ang kanyang mga mata. Lumapit si Jeric para panasan ang mga luha sa kanyang mukha nang nakangiti. Pagkatapos, mabilis niyang tinanggal ang mga Akya points nito sa likod ng kanyang leeg. Ang susunod na segundo, niyakap ni Emma ang sarili sa kanyang mga bisig at sinabi sa isang nabulunan na boses, akala ko nahulog ka sa bangin at hindi nakita makikita. Hinaplos ni Jeric ang kanyang magandang buhok at sinabing, Emma, huwag kang malungkot. Narito ako, ligtas at maayos. At mula umpisa hanggang wakas, nakikipaglaro lang ako sa kanila dahil maganda ang mood ko. Para kay Jeric, parang laro lang ang nangyari. Sa katunayan, nang Isil ni Leland ang kanyang mga Akya points, nakita na ni Jeric sa kanyang God's Eye na sina Arnold, Edward, at Louis ay nagbalak na patayin siya. Kaya naman, pinaglaruan niya ang kanilang tukana, na nagkukunwaring selyado ang kanyang Akya points at nilunok niya ang cultivation dissolving potion.
Gaya ng nakita niya sa kanyang mata ng Diyos, agad na lumapit sa kanya sina Arnold, Edward, at Louis na nagbabalak na patayin siya. Alam din ni Jerick na kahit mab-aigo silang patayin sa araw na iyon, susubukan nilang muli at muli sa hinaharap na makuha si Emma. Ngayong nakarating na sila sa kanya, maaaring samantalahin ni Jerick ang pagkakataong paalisin sila. Tumingin si Emma kay Jerick at nagtanong, sa tingin mo ba ito ay isang laro? Tumango si Jerick. Oo, laro ito, at ngayon, tapos na ang laro. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay naging malungkot ang mga mata niya. Sa susunod na sandali, humakbang siya pasulong at tumapak ng malakas sa lupa. Dumagundong. Nagsimulang manginig ang buong bangin. Sa isang iglap, isang nakakagulat na paikot-ikot na bitek ang mabilis na lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Jerick. Mabilis na nabasag ang lupa. Pagkatapos, halos isang katlo ng gilid ng bangin ay nahulog. Si Arnold, Edward, at Louis ay nakatayo mismo sa bahaging iyon. Sa isang malakas na ingay, ang mga bato ay gumulong pababa sa kalaliman. Sa sirang gilid, nahulog sa bangin sina Arnold, Edward, at Louis. Umalangaw-ngaw sa buong bangin ang kanilang mga hiyawan. Sa isang iglap, nawala ang mga hiyawan. Ang alikabok ay ipinadala na lumilipad sa kalaliman. Sa pagtingin sa sirang bangin at sa gumugulong na alikabok, natulala si Emma, at natagalan siyang lumapit sa kanya. Pandama. Pagkatapos, tumingin siya kay Jerick at nagtanong, Jerick, pinatay mo sila? Tumango si Jerick. Oo, dahil gusto nila akong patayin, wala akong choice kundi patayin sila. Pero, nilunok ni Emma ang mga salitang sasabihin niya. Ang sinubukan niyang sabihin ay ang mga masters ng realm ng Dragonspire Secret Realms ay lilipad sa galit kapag nalaman nilang pinatay ni Jerick ang kanilang mga anak. Lahat sila ay manghuli kay Jerick. Ano ang gusto mong sabihin? Tumingin si Jerick sa kanya at interesadong nagtanong. Gayunpaman, sumagot si Emma, wala. Kailangan na nating umalis sa Dragonspire Secret Realms ngayon. Kami. Curious na tanong agad ni Jerick. Oo, nagpasya akong umalis sa lugar na ito kasama ka, sagot niya sa isang matatag na tono. Sa puntong ito, masuyong tumingin siya kay Jerick. Kabanata 754. May narinig akong ingay na nagmumula sa likod ng bundok. Bilis, tingnan natin ito. 12 ng mga lalaki ang mabilis na lumipad patungo sa bangin ng likurang bundok. Pinamunuan sila nina Leland, Waldo, at ilang matatanda ng sekta. Papunta sila doon dahil ang mga martialists na nagbabantay sa kuweba sa likurang bundok ay nagsumbong kay Waldo na biglang nagkasakit si Jerick. Pagkatapos ay iniulat ni Waldo ang bagay kay Leland. Kaya naman, dali-daling pinangunahan ng dalawa ang isang grupo ng mga martialists sa likurang bundok. Gayunpaman, bago sila makarating sa likurang bundok, nakarinig sila ng malalakas na dumadagandong na boses na nagmumula sa bangin. Lahat sila ay may masamang pakiramdam tungkol dito. Kaya sumugod sila sa bangin. Sa kanilang takot, nakita nila ang isang ikatlo ng bangin ay gumuho at nahulog sa kailaliman. Ang umaalon na alikabok ay bumangon mula sa kailaliman na parang dumating na ang katapusan ng mundo. Sina Leland, Waldo, at ang iba pa ay lahat na nakatingin kina Jerick at Emma. Napangiwi si Leland na walang malay nang makita si Emma. Sinulyapan niya ng masama ang pangalawang elder at nagtanong, hindi ba sinabi ko sa iyo na bantayan mo si Emma at huwag siyang lumabas ng kanyang silid? Anong nangyari sa lupa? Ang pangalawang matanda ay agad na ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabing, Miss Gardner, pinapanood ko ang Pitch Pavilion gaya ng sinabi mo. At wala akong ideya kung paano nakalabas si Miss Gardner sa kanyang silid. Nagtatampo ang mukha ni Leland, at malapit na siyang magwala. Sa sandaling ito, tila may naisip ang pangalawang elder at biglang idinagdag, Oh, Mr. Gardner, may naalala ako. Wala pang isang oras ang nakalipas, nagpunta sina Mr. Arnold Pine, Mr. Edward Myers, at Mr. Louis Joplin sa Pitch Pavilion para makita si Miss Gardner. Siguro ay lihim nilang nabuksan ang kanyang mga acupoint sa kanilang pagbisita. Pagkatapos, tumakas si Miss Gardner mula sa likurang bintana nang pumunta ako sa banyo.
Naisip na ng walang kinikilingan na pangalawang matanda kung paano isisi kay Arnold, Edward, at Louis ang sisi. Nilingan ni Leland ang mga martialists na nagbabantay sa kuweba. Pumunta sa kuweba at sabihin kay Arnold, Edward, at Louis na pumunta rito. Oo, Mr. Gardner, sagot ng mga martialists at pupunta na sana sila sa kuweba sa likurang bundok. Gayunpaman, napahinto sila ng isang boses sa pagsasabing, hindi mo kailangang pumunta sa kuweba. Wala sila. Nang marinig ang boses, tumigil ang mga martialists, at sina Leland, Waldo, at iba pa ay napalingon sa taong nagsalita. Si Jerick iyon. Lalong sumimangot si Leland, at naging matalas ang kanyang tingin. Anong ibig mong sabihin dyan? Sa kalmadong mukha, itinuro ni Jerick ang kalaliman na natatakpan ng alikabok at sinabi. Nasa baba sila. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Leland. Iniisip niya kung si Arnold, Edward, at Louis ay inilibing sa bangin kasama ang gumuhong bangin. Hindi na nabigla si Leland nang marinig niya ang mga salita. Medyo matagal bago siya nakabawi sa kanyang pagkagulat, sinasabi mo na itinapon mo sila sa bangin at pinatay sila. Dahan-dahan niyang tanong. Napailing si Jerick. Hindi, to be exact, inatake muna nila ako sa pamamagitan ng paglason sa akin at itinapon sa bangin. Ngunit maswerte akong nakaligtas sa lahat ng ito. Isang ngipin sa isang ngipin. Kaya't itinapon ko sila sa bangin. Matapos marinig ang sagot niya, nalaman ni Leland at ng iba pang matatanda na patay na sina Arnold, Edward, at Louis. Galit na galit ang mga mata ni Leland. Sina Arnold, Edward, at Louis ay mga anak ng tatlong Realm Masters ng Dragonspire Secret Realms. Ngayon, kahit na hindi sila personal na pinatay ni Leland, kailangan niyang panagutin ang kanilang pagkamatay dahil pinatay sila sa kanyang teritoryo. Nai-imagine ni Leland kung paano sumugod ang tatlong Realm Master sa Peach Realm ng mamamatay tao kapag nalaman nila ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang mga anak. Hindi inaasahan ni Leland na magdudulot sa kanya si Jerick ng ganoong kalaking gulo. Galit na galit, naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng napakahigpit hanggang sa pumutok ang kanyang mga buko. Nang makitang galit na galit ang kanyang ama at gustong patayin si Jerick, agad na sinangga ni Emma si Jerick sa kanyang likuran upang protektahan siya. Tinitigan niya ang kanyang ama ng may matigas na mga mata at sinabing, Tay, huwag mong saktan si Jerick. Mapapatunayan ko na sina Arnold, Edward, at Louis ang unang sumalakay kay Jerick. Gusto nila siyang patayin. Walang pagpipilian si Jerick kundi ang lumaban. Natanggap nila ang kanilang makatarungang mga disyerto. Tumingin si Leland sa kanyang anak at sinabi sa hindi mapag-aalinlanganang tono, Emma, pumunta ka kaagad dito. Sa mata ni Leland, para iligtas ang Peach Secret Realm mula sa sakuna, kailangan niyang gawin ang dalawang bagay. Una, kailangan niyang putulin si Emma sa relasyon nila ni Jerick. Pangalawa, kinailangan niyang mahuli si Jerick at dalhin siya sa tatlong Realm Masters para sa parusa. Kabanata 755. Sa madaling salita, may iligtas din niya ang Dragonspire Secret Realms mula rito. Gayunpaman, walang balak si Emma na sundin ang utos ng kanyang ama. No, I won't, unless you will let Jerick off, sagot niya sa ama. Nag-aapoy sa galit si Leland. Emma, huwag kang masyadong kusa. Ang katigasan mo ng ulo ay magdadala sa Peach Secret Realm sa gulo at mapapatay ka. Pare, alam kong malalagay ka sa dilema kapag kasama ko si Jerick. Pero sa palagay ko ay hindi nagkamali si Jerick. Gusto siyang patayin ni Arnold sa simula pa lang. Kaya, hindi ako papayag na may magkasala sa kanya at paprotektahan siya laban sa sinuman mula sa tatlong lihim na kaharian, matigas na sabi ni Emma sa kanyang ama. Ang dahilan kung bakit niya pinrotektahan si Jerick sa lahat ng bagay ay dahil mahal niya ito at alam niyang inosente siya. Kaya naman sumalungat siya sa utos ng kanyang ama at ipinagtanggol si Jerick. Emma, tama ang tatay mo. Wala kang kinalaman dito. Let me handle it, sabi ni Jerick kay Emma sa sandaling ito. Habang nagsasalita siya, hinailan niya si Emma sa likod niya. Siya ay kumilos bilang isang tao na tumayo upang protektahan kanyang babae. Nang makita ito, si Emma ay may banayad na tingin sa kanyang mga mata.
Sobrang natouch siya sa ginawa ni Jeric. Nang makitang matapang si Jeric, nakita ni Leland ang kagalakan sa kanyang mga mata. Nag-aalangan siyang maglunsad ng pag-atake dahil ngayon lang ay pinagtanggol ni Emma si Jeric sa likuran niya. Ngayon, sinubukan ni Jeric na iwasan si Emma dito, na iyon mismo ang gustong makita ni Leland. Sa ganitong paraan, makatitiyak si Leland at makikitungo kay Jeric. Tumingin si Leland kay Jeric at sinabing, "Bueno, Jeric, ang lakas ng loob mong aminin ang ginawa mo. Lalaki ka. Ngayon, mayroon kang dalawang pagpipilian. Ang una ay hayaan mong italika namin at dalhin ka upang makita ang iba pang tatlong Panginoon ng kaharian bago mo sabihin sa kanila kung paano mo pinatay ang kanilang mga anak. Ang pangalawa ay maaari kang tumanggi na sumuko. Ngunit natatakot ako na mawalan ka ng buhay kung maglulunsad ako ng isang pag-atake. Sabihin mo sa akin, anong pagpipilian ang gusto mong gawin?" Tiyak na gustong salakayin ni Leland si Jeric ng direkta. Ngunit alam niya na kung aatakehin si Jeric, tiyak na susubukan ni Emma na iligtas muli si Jeric. Sa makatuwid, kung maaaring sumuko si Jeric, may iligtas nito si Leland ng maraming problema. Gayunpaman, ang sagot ni Jeric ay nabigo kay Leland. "Mr. Gardner, I'm not going to make any choice. Kung gusto mong lumaban, handa siya anumang oras." Napakunot ng noo si Leland, kasing talas ng talam ang mga mata. Nag-aapoy siya sa galit sa loob-loob niya na parang sesabog na ang bulkan. Hindi niya akalain na ganoon pala kayabang si Jeric. Sinabi talaga ni Jeric na kung gusto ni Leland na lumaban, handa siya anumang oras. Bilang isang baguhan sa antas ng Marshal King at Master ng Peach Secret Realm, hindi kinaya ni Leland si Jeric, isang leader lamang mula sa isang sekta sa Fenceville na hamanin ang kanyang autoridad ng ganoon. Bukod dito, hindi siya nirerespeto ni Jeric sa harap ng lahat ng matatanda at martialists ng Peach Realm. Nagalit talaga si Leland. Dumagundong. Ang kanyang Marshal King mana ay sumabog na parang bulkan, at ang kanyang malakas na internal na mana ay naglagay sa lahat ng naroroon sa ilalim ng labis na presyon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mga martialists nang maramdaman nila ang kanyang nakakakilabot na aura. Kahit na ang mga senior at makapangyarihang martialists tulad ni Waldo ay nakaramdam ng pressure at mukhang solemn na. Isang bola ng pilak na enerhiya ang natipon sa kanang palad ni Leland. Ang pilak na enerhiya ay naglabas ng makapangyarihang kapangyarihan tulad ng kidlat. Sa sumunod na sandali, pinalo ni Leland ang kanyang palad. Swoosh! Ang bola ng pilak na enerhiya ay bumaril, na nakatutok kay Jeric. Nang makita iyon, nanatiling kalmado si Jeric. Nang ang pilak na enerhiya na naglalaman ng kapangyarihan ng Marshal King ay malapit nang tumama kay Jeric, ang huli ay may mabangis na tingin sa kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, itinaas ni Jeric ang kanyang palad, dahilan upang damaloy ang hangin. Tinamaan din niya ng palad. Sa isang iglap, ang hangin na kanina pa mabagal na umaagos, ay yumanig ng malakas na para bang pinahit ng isang dambuhalang palad. Isang stream ng ordinaryong puting enerhiya ang bumaril mula sa palad ni Jeric. Ang enerhiya ay tila naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan mula sa langit at lupa. Dumagundong. Sa isang iglap, ang pilak na enerhiya ni Leland ay bumangga sa puting enerhiya ni Jeric. Nagdulot sila ng isang dumadagandong na boom at sumabog. Kabanata 756. Ang buong likurang bundok ay nanginag sa ilalim ng impact na parang isang higanteng kulog ang tumama sa lugar. Ang banggaan ay nagdulot ng nakakatakot na unos na lumamon sa buong bangin. Ang mga buhangin at mga bato ay ipinadala sa paglipad sa lahat ng direksyon, na sumasakop sa kalangitan, at ginagawa itong parang ang katapusan ng mundo. Kinailangang ipikit ni Leland ang kanyang mga mata sa bagyo at lumilipad na buhangin. Nang tuluyang hamina ang windstorm at lumilipad na buhangin, iminulat ni Leland at ng iba pa mula sa Peach Secret Realm ang kanilang mga mata at nalaman na nawala sina Jeric at Emma mula sa bangin. Sa sandaling ito, itinuro ng matalas na mata na si Waldo ang direksyon ng Peach Mansion sa tapat ng likurang bundok at sinigawan si Leland, "Mr. Gardner, tingnan mo, tumatakas sila sa Peach Mansion."
Agad na tumingin si Leland sa Peach Mansion at nakitang tumawid na sina Jeric at Emma sa tulay ng likurang bundok at narating ang pangunahing tuktok kung saan matatagpuan ang mansyon. Bilisan mo. Hulihin natin sila. Nang makitang sinubukang tumakas ni Jeric, labis na nagalit si Leland at agad na nagutos. Oo, Mr. Gardner. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Pagkatapos, mabilis na hinabol ni Leland si Jeric kasama ang iba. Swoosh! Si Jeric, na nakapulupot ang mga braso sa payat na baywang ni Emma, ay matikas na lumipad paakyat sa balkonahe sa ikalawang palapag ng Peach Pavilion. Binitawan ni Jeric ang bewang niya. Emma, huwag mong subukang makialam mamaya kapag nakipag-away ako sa tatay mo at sa mga miyembro ng sekta. Ingatan mo iyan. Pinatay ko sina Arnold, Edward, at Louis, kaya kahit anong mangyari, hindi ako bibitawan ng tatay mo dahil may utang siyang paliwanag sa 3 pang masters ng realm. Ayoko ring umalis ng ganito. Isang will settle the matter once and for all. Tumango si Emma kay Jeric. Pagkatapos, tinitigan siya nito at sinabing, pero dapat siguraduhin mong magiging maayos ka. Ayokong may mangyaring masama sa iyo. Ayaw niyang masaktan siya dahil nahulog ang loob niya rito. Gusto pa rin niyang gumugol ng mas masayang oras kasama si Jeric. Bahagyang kumunat ang noo ni Emma na parang may inaalala. Umakto si Jeric na parang nababasa niya ang nasa isip niya. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasaktan ang iyong ama, sabi niya. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang tuloy-tuloy na huni sa buong Peach Pavilion. Mabilis na sumugod sa lugar sina Leland, Waldo, at ang mga martialists. Dama po ang mga martialists sa mga bubong ng pangunahing bakuran ng Peach Pavilion at sa mga gusali sa paligid. Kabanata 757. Sa isang sulyap, hindi bababa sa 100 ang mga ito. Sa halip ay napunta sa bakuran sina Leland, Waldo, at ilang iba pa. Pinandilatan ni Leland si Jeric, na nakatayo sa balkonahe sa ikalawang palapag ng Peach Pavilion. Jeric, hindi ko inaasahan na magiging duwag ka, sabi niya. Tumakas ka pagkatapos makipagpalitan lang ng isang galaw sa akin. Ano pa ang kaya mo maliban sa pag-hostage sa anak ko? Puno ng galit ang mukha ni Leland. Gayunpaman, lihim siyang nagulat kay Jeric sa kaibuturan. Tila tumakas si Jeric sa gulat pagkatapos nilang magpalitan ng Maeve. Gayunpaman, alam ni Leland na hindi ito ganoon kasimple. Ang labanan ay maaaring lumitaw sa isang kurbatang, at si Jeric ay tumakas. Pero hindi siya nagpatalo. Nararamdaman ni Leland na ang lakas na pinakawalan ni Jeric sa hakbang na iyon ay hindi maipaliwanag na malakas. Kahit bilang isang martial king, nakaramdam siya ng matinding pressure. Si Leland lang ang nakakaalam ng lahat ng ito. Nang makitang magkatabi sina Jeric at Emma sa balkonahe, nag-alala si Leland na ay hostage ni Jeric si Emma para pagbabantaan siya. Sa pagkakataong iyon, maaaring talunin ni Jeric si Leland nang hindi ginagamit ang kanyang malakas na kapangyarihan, at kailangang gawin ni Leland ang sinabi ni Jeric at kanyang awa. Kailangang tiyakin ni Leland na ligtas ang kanyang anak. Narinig ni Jeric ang sinabi ni Leland, at hindi niya pinalampas ang nag-aalalang tingin na sumilay sa mga mata ng huli. Si Jeric ay may mapanlinlang na tingin sa kanyang mga mata. Si Emma pala ang Achilles heel ni Leland. Agad na pinaikit ni Jeric ang kanyang mga mata, pinaandar ang kanyang God's Eye. Pagkatapos, nalaman ni Jeric kung bakit si Emma ang Achilles na takong ni Leland. Si Emma ay nag-iisang anak na babae ni Leland at nawalan ng ina noong siya ay teenager. Nakuha ni Emma ang sakit mula sa kanyang ina. Kaya, matapos mawala ang kanyang pinakamamahal na asawa, si Leland ay nagsimulang mahalin si Emma ng labis. Bagamat paminsan-minsan ay mahigpit siya, mas gusto niya ito kaysa sa pagiging mahigpit sa kanya. Nang malaman ito, isinuko ni Jeric ang kanyang orihinal na plano, na supilan si Leland sa pamamagitan ng puwersa. Inabot niya at ipinulupot ang braso sa balingkinitang baywang ni Emma. Namula agad ang magandang mukha ni Emma. Nagtataka siya kung bakit niya ginawa iyon dahil binitawan lang niya ang mga kamay niya. Hindi niya maiwasang ibaba ang ulo para sa ama at nanunood ang mga martialists. Medyo nahiya siya. Kabanata 758.
Nang makitang hawak ni Jeric si Emma sa kanyang mga bisig, gusto ni Leland na balatan siyang buhay. Ang kanyang pinakamamahal na anak na babae ay birhen pa. Naisip ni Leland na sinusubukan ni Jeric na pukawin siya at sirain ang reputasyon ni Emina. Alisin mo ang iyong mga kamay sa kanya, anak ng isang asong babae, o papatayin kita. Galit na sigaw ni Leland, na itinuro si Jeric sa ikalawang palapag. Hindi na niya kayang tiisin. Nakatayo sa mga bubong ng mga nakapalibot na gusali, nilamon ng selos at galit ang mga batang martialists ng Peach Mansion. Sa kanilang mga mata, si Emma, ang anak ng kanilang Panginoon sa lupain, ay ang pinakamagandang babae, banal at matayog. Gayunpaman, walang pakundangan na ipinulupot ni Jeric ang kanyang braso sa baywang ni Emma sa harap nila, na hindi nila matiis. Gayunpaman, hindi alintana kung gaano kagalit si Leland at ang mga batang martialists na may crush kay Emma, hinigpitan ni Jeric ang pagkakahawak nito sa kanyang baywang. Lalong namula si Emma. Sa sandaling ito, siya ay mukhang mahiyain, malambing, at kaakit-akit. Bagamat naisip niyang kumawala sa pagkakahawak ni Jeric, sa hindi malamang dahilan, umaasa siyang hindi nito tatanggalin ang mga kamay nito para makayakap ito sa mga bisig nito na tinatamasa ang proteksyon at pangangalaga. Tumingin si Jeric kay Leland at sinabing, "Leland, ipaliliwanag ko sa iyo. Gusto kong pakasalan si Emma, at makikita mo na mahal niya ako. Napatay ko na sina Arnold, Edward, at Louis, kaya natatakot akong maghayganti sa iyo ang mga ama nila gaya ng kasama ko si Emma. Kung ayaw mong saktan nila si Emma at sirain ang Peach Secret Realm, I'd suggest you join hands with me and discuss how to handle them." Nag-aapoy ang galit ni Leland nang marinig ang mga salita. Hindi lang ginawang bihag ni Jeric si Emma kundi sinabi pa niyang pakakasalan niya ito. Tiyak na hindi sisang-ayon si Leland, lalo na ang isang sapilitang. Halatang pinagbabantaan siya ni Jeric. "Jeric, hinding-hindi ako papayag na pakasalan ka ng anak ko, kaya mas mabuting sumuko ka na." Itinuro ni Leland si Jeric at sumigaw, galit na galit ang mga mata. "Kung maglakas loob kang lapitan siya ng isang daliri, ako at ang aking sekta ay maghihiwa-hiwalay sa iyo." Lahat ng mga martialists na nakatayo sa nakapalibot na mga gusali ay nagtaas ng kanilang mga braso at sumigaw, "Mr. Gardner, mangyaring iligtas namin si Miss Gardner. Patayin natin ang masamang magnanakaw na ito." Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang kanilang mga pamatay na sigaw. Nang makitang magkasabay na sumigaw ang mga martialists na iyon, mas lalo pang nag-alala si Emma. Maaari siyang mahulog na ang kanyang ama ay lalaban kay Jeric hanggang sa kamatayan upang pigilan siya sa pagpapakasal kay Jeric. Inakala ng mga martialists ng sekta na iyon na pinipilit siya ni Jeric na pakasalan siya, kaya galit na galit sila, na parang mga lobo ang kanilang mga ngipin. Sa sandaling sumiklab ang isang labanan, ito ay magiging isang mahirap. Sa sandaling ang galit ay tumaas sa mga miyembro ng sekta, imposibleng pigilan sila. Isang determinadong ekspresyon ang sumilay sa mga mata ni Emma. Kumalas siya sa pagkakahawak ni Jeric at lumipad palabas ng balkonahe. Maganda siyang dumaong sa 100 taong gulang na puno ng pino, mga 60 talampakan ang layo sa bakuran na parang isang diwata. Nakatayo sa tuktok ng puno, siya ay mukhang napakaganda sa kanyang buhok at damit na lumilipad sa hangin. Nang makita siyang umalis sa balkonahe, tuwang-tuwa si Leland at sumigaw, "Lahat, sumunod sa akin at patayin si Jeric." Sa kanyang mga mata, kumawala si Emma sa pagkakayakap ni Jeric at lumipad palayo para dumaong sa isang pine tree dahil gusto niyang tanggalin ang kontrol ni Jeric at bigyan sila ng pagkakataong patayin si Jeric. Natuwa si Leland na pinili siya ng kanyang anak kaysa kay Jeric sa huling sandali. Gayunpaman, nang siya ay nagutos na salakayin si Jeric, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. "Kung maglakas loob kang saktan si Jeric, puputulan ko ang aking lalamunan." Napahinto si Leland sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng mga martialists sa mga bubong ng mga gusali ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Napagtanto nilang si Emma pala ang nagsasalita. Sa ilang mga punto, isang matalim na punyal ang lumitaw sa kanyang kamay. Inilagay niya ang punyal sa malambot niyang leeg. Sa isang mahinang hiwa, siya ay dumudugo ng husto at mamatay.
Sa sobrang takot ni Leland ay nanlaki ang mga mata niya. Sa sandaling natauhan siya, mabilis niyang sinigawan si Emma, na nakatayo sa puno ng pino. Emma, huwag kang gagawa ng katangahan. Gayunpaman, mukhang determinado si Emma, na hindi nagpapakita ng takot o mga palatandaan ng pagsuko. Tumingin siya sa kanyang ama at sinabing, "Pare, kung ipapangako mo sa akin na hindi mo sasaktan si Jerick at hahayaan siyang umalis ng ligtas, hindi ako magpapakamatay." Dagdag pa niya, "Kung hindi, tatapusin ko kaagad ang buhay ko." Pagkatapos nito, nag-post siya para putulin ang kanyang lalamunan. Ang mga ekspresyon ng martialists ay nagbago ng husto. Lalong natakot si Leland nang makita iyon. Agad siyang sumagot ng malakas, "Emma, ipinapangako ko sa iyo na hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para kay Jerick, at pakakawalan ko siya. Mangyaring huwag gawin iyon." Si Emma ay tiyak na hindi lumabas ang kanyang lalamunan. Nagkunwari lang siyang tinatakot ang kanyang ama. Gusto niyang i-pressure ang kanyang ama at palayain si Jerick. Nang makitang gumana ang kanyang panlilinlang, nakahinga ng maluwag si Emma. Ang dahilan kung bakit niya itinaya ang sarili niyang buhay para protektahan si Jerick ay dahil kinuha na niya ito bilang kanyang panghabang buhay na kapareha. "Jerick, bilasan mo at umalis ka." Agad na sigaw ni Emma kay Jerick na nasa balcony ng pavilion. Hindi inaasahan ni Jerick na lilipad si Emma sa puno ng pino at nagbabanta na magpapakamatay para lang makaalis siya ng ligtas sa lugar. Tila hindi kasing simple nang inaakala niya si Emma. Kabanata 759. Noong una, naakit si Jerick sa kagandahan ni Emma. At ngayon, naantig siya sa pagmamahal nito sa kanya. Ibinigay niya ang kanyang orihinal na intensyon na pahirapan si Leland. Nagpasya si Jerick na pabayaan si Leland dahil sa kung paano itinaya ni Emma ang kanyang sariling buhay upang protektahan si Jerick. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran nang walang balak na gumawa ng isa pang hakbang. Nang makitang naabot niya ang kanyang layunin, lumipad pabalik si Emma mula sa puno ng pino. Matikas siyang lumapag sa balkonahe sa ikalawang palapag ng Peach Pavilion para tumayo kasama si Jerick. Pagkatapos, tumingin siya kay Jerick at sinabing, "Jerick, bilasan mo at umalis sa Dragonspire Secret Realms." Gayunpaman, sumagot si Jerick sa kanya, "Ibinigay mo ang iyong buhay para protektahan ako. Kung aalis ako, ang iba pang tatlong Realm Master ay tiyak na maghihiganti sa Peach Secret Realm at sa iyo. Ayos lang ako, Jerick. Wala silang ebidensya na magpapatunay na may kinalaman ako sa pagkamatay ng kanilang mga anak," sabi ni Emma. Tiyak na alam ni Jerick na may katuturan ang kanyang mga salita dahil siya ang pumatay kina Arnold, Edward, at Louis. Gayunpaman, sa sandaling umalis si Jerick sa Dragonspire Secret Realms, ang iba pang tatlong Realm Master ay may lalabas lamang ang kanilang galit sa Peach Mansion. Dahil nawalan sila ng mga anak, wala silang pakialam kung sino talaga ang pagpatay sa kanilang mga anak. Maghihiganti sila sa Peach Realm para ilabas ang kanilang galit. Napagpasyahan kong manatili at tulungan kang harapin ang paghihiganti ng tatlong Secret Realms. Ayokong masira ka at ang Peach Secret Realm dahil sa akin, tumingin si Jerick sa kanya at sinabing. Sa pagtingin kay Jerick gamit ang kanyang magagandang mga mata, labis na naantig si Emma sa desisyon ni Jerick na manatili at protektahan siya at ang Peach Realm. Hindi makapaniwala sina Leland, Waldo, at ang iba pa sa bakuran nang sabihin ni Jerick na mananatili siya. Saglit na natigilan si Leland. Pagkatapos, tumingin siya kay Emma sa pavilion at sinabing, "Emma, umalis ka na sa kanya." Ang kanyang mga salita ay nagulat kay Emma, Waldo, at sa iba pang matatanda at martialists na nakatayo sa mga bubong ng mga gusali. Sa paligid, sinabi lang ni Leland na papatayin niya si Jerick at hinding-hindi papayag si Emma na pakasalan siya. Pero ngayon, sinabihan niya si Emma na umalis kasama si Jerick. Ibig sabihin, inaprubahan niya ang kanilang relasyon. Ang kanyang biglaang pagbabago ng ugali ay namangha sa lahat ng naruroon. Kabanata 760. Gayunpaman, alam ni Leland na ito ang pagpipiliang magagawa niya. Si Emma ang kanyang nag-iisang anak na babae. Minahal niya ito ng higit pa sa sarili niyang buhay. Bukod dito, masasabi niyang mahal ni Emma si Jerick.
Sa katunayan, maganda ang impresyon ni Leland kay Jerick noong una, at handa pa siyang hayaang makasama si Emma. Ngunit nang maglaon, nang malaman niya na si Jerick ang master ng Fenceville Dragon Sect at pagkatapos ng longevity scripture, naniwala siya na si Jerick ay may masamang intensyon. Naisip din niya na sinubukan ni Jerick na lumapit kay Emma para lang makuha ang ikatlong volume ng longevity scripture, ang martial arts manual ng Dragonspire Secret Realms. Gayunpaman, nang ipagsapalaran ni Emma ang kanyang sariling buhay upang makasama si Jerick, na piniling manatili upang protektahan si Emma at ang Peach Realm, pinakawalan ni Leland ang kanyang pagkamuhi kay Jerick. Kaya naman hiniling niya sa kanyang anak na umalis kasama si Jerick. Sa palagay ni Leland, walang mas mahalaga kaysa sa kaligayahan ng kanyang anak na babae. Kahit na ang pag-alis nina Emma at Jerick ay magiging dahilan upang harapin ng Peach Secret Realm ang paghihiganti ng iba pang tatlong Secret Realms, walang pakialam si Leland. Napaluha si Emma. Tinitigan niya ang kanyang ama at sinabing, "Tay, gusto kong manatili kasama ikaw." Gayunpaman, nagngangalit si Leland at walang awa na sinabi, "Hindi ko kailangan na manatili ka rito, sumama ka na lang sa lalaking pinili mo. Hanggat masaya ka, magiging masaya ako para sa iyo." Nangilid ang luha sa mga mata ni Emma. "Ngunit ama, paano ko kayo maiiwan upang harapin ang paghihiganti mula sa iba pang tatlong Panginoon sa kaharian? Baka patayin ka nila." Nagsimulang tumawa si Leland. "Emma, hindi ko pinatay ang mga anak nila, kaya anong magagawa nila sa akin? Higit pa rito, ako ang pinakamalakas na martialista sa buong Dragonspire Secret Realms. Hindi madali para kay Jerome, Phil, at Chester na patayin ako." Gayunpaman, mukhang nag-aalala pa rin si Emma. Kahit na mas malakas ang kanyang ama kay Jerome, Phil, at Chester, napakahirap pa rin para sa kanya na lumaban ng mag-isa laban sa tatlo sila. Malalagay sa panganib ang buhay niya. Kaya naman, ayaw umalis ni Emma ng ganun-ganun lang. Maingat siyang pinalaki ng kanyang ama. Kaya't hindi siya makatakas kasama si Jerick, iniwan ng kanyang ama na mag-isa upang harapin ang isang mapanganib na labanan. Sa sandaling ito, ang ilang martialists mula sa Peach Mansion ay lumukso sa mga bubong ng mga gusali sa mansyon, kasing bilis ng isang agila, patungo sa bakuran. Hindi nagtagal, lumapag sila sa bakuran. Lumuhad sila sa isang tuhod at itinaas ang kanilang mga kamay kay Leland, Mr. Gardner, maraming martialists mula sa Plum Secret Realm, sa Pine Secret Realm, at sa Bamboo Secret Realm ang sumusugod dito. This is very weird. I think they are coming here for something important. Mr. Gardner, hayaan ba natin silang umakyat sa bundok? Ang mga martialists na ito ay mga scout ng Peach Realm. Responsibilidad nilang bantayang mabuti ang mga hindi pangkaraniwang paggalaw sa bundok at pati na rin ang buong Dragonspire Secret Realms. Sa makatuwid, agad nilang nakita ito nang ang mga martialists mula sa iba pang tatlong Secret Realms ay darating doon. Kaya, mabilis silang dumating upang iulat ito kay Leland. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Leland nang marinig niya ito, na may matinding kislap sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Waldo at sa iba pang matatanda at sinabing, "Kunin ninyo ang lahat ng martialists para pigilan ang mga lalaki mula sa iba pang tatlong Secret Realms sa kalagitnaan ng bundok. Bilasan ninyo. Pupunta ako doon mamaya." Si Waldo at ang iba pang mga elder ay agad na ikinulong ang kanilang mga kamao kay Leland at sumagot, "Oo, Mr. Gardner." Sa susunod na sandali, ang mga matatanda ay nagbigay ng utos sa lahat ng mga martialists sa mga bubong ng mga gusali sa paligid. "Lahat, sumama sa akin sa kalagitnaan ng bundok. Uunahin natin ang mga taong iyon mula sa iba pang tatlong Secret Realms." Sumang-ayon ang lahat ng martialists. Agad na lumipad palabas ng bakuran ang mga matatanda kasama na si Waldo.